Mga lods, magpapalit tayo ng rectifier regulator ng aking motor kasi tingnan natin yung kanyang voltmeter, paanda rin natin. Ayan lods, so hindi na masyadong hanggang 12 na lang. Tapos pag tumagal yan na pinapaandar ko, bumababa siya ng bumababa yung kanyang karga. Kaya papalitan natin mga lods. Putulin na natin to lods. Ito pala yung wire na to ay nakakunik ito sa dilaw doon sa rectifier. Pero yung dito sa harness ay kulay black yan, yung sa may socket. Cut na natin yan. Tapos ito yung nung kulay ito green, ayan, cut na rin natin yan. Basta cut na natin yan lahat ng loads. Green, black, yun, magkasama yan sila. White, sa white din, red, sa red din. Tapos yung isang black na sa rectifier ay doon yun sa accessories wire natin i-connect. Ganyan lang sa mga loads. Ayun. Ayan na, natanggal ko na yung rectifier at ito yung ipapalit natin. Ito para sa Krypton, X1, Viga, yan. Ganito yan. Ito yung dilaw, dinugtong ko siya dito. Tingnan mo yung socket na to. Pinutol ko yan. Ito ay kulay, black ito, black dito. Tapos yung green na wire dito sa rectifier, nakakonect siya din sa black. Black din to yan. Balik ground niya ito, ground niya. Yan. Tapos itong red, nasa red din. Yan o, yung dalawang red na wire. Yan, nakita niya. Dalawa yun. Yan, sa socket yan. Isa na lang yan, pinagsama ko. Tapos ito yung black ng rectifier. Dito yan sa accessories wire. Nagpagapang lang ako doon. Hindi na ako naglagay doon sa may susian. Dito lang yan sa may gilid. Tapos ito yung puti. Yan. Sa puti din yan. Sa may harness niya. Ayun lang siya mga loads. I-try natin pandarin kung may una akong video dyan mga loads. Matagal na nga lang yon. Ayan na siya loads. 14 pataas. Basta hindi na siya umabot ng 15. Okay na yan siya. Hindi ko na masyadong nire-revolusyon ng malakas kasi may natutulog na kapitbahay ko dito. Baka magpagalitan tayo. No? Basta okay na yan. Basta 14 pataas, good na